This is Mr. Resma and welcome to my YouTube channel. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang pitch at melody. Makikilala din natin ang musical staff. Ano-ano nga ba ang mga ito? Ang pitch o sa Filipino, ang tono ay tumutukoy sa kung gaano kataas o kababa ang isang tunog. Kapag pinagsama-sama ang mga ito ay maaaring makabuo ng isang himig. Ang himig o sa Ingles, ang melody, ang elemento ng musika na tumutukoy sa pagkakaayos ng mga tunog na may pitch at note value. Ito yung kadalasang naaalala natin at kinakanta sa isang awit. Halimbawa, sa tuwing maririnig natin ito, alam na agad natin na ang awiting ito ay walang iba kundi Happy Birthday! So tuwing madidinig naman natin ang himig na ito, nararapat lamang na tayo ay tumigil, ilagay ang ating kanang kamay sa dibdib sa may tapat ng puso upang magbigay galang sa ating pambansang awit na walang iba kundi ang Lupang Hinirang. Sa pamamagitan ng musical staff ay makikita at mababasa natin ng sabay ang pitch at value ng nota. Dahil wala pang tiyak at maraming maaaring itawag sa musical staff kung ito ay isasalin sa wikang Filipino, lingguhit, taludturang pangmusika, o taludturang pangnota, at kung ano-ano pa, tatawagin na lamang natin ito sa wikang Ingles, musical staff or simply staff. Ang musical staff ay binubuo ng 5 guhit at 4 na puwang sa pagitan ng mga ito. Bawat guhit at puwang ay may kinakatawan na isang pitch. Ginagamit ang unang 7 titik ng alpabeto upang pangalanan ang mga pitch. Dahil dito ay tinatawag din itong letter names. Ito ay nagsisimula sa letter C imbes na sa letter A. Tandaan na sa pagbibilang ng mga guhit at puwang ay magsisimula mula sa ibaba paakyat. Sa simula ng isang musical sheet ay matatagpuan natin ang clef sign. Para saan nga ba ito? Ang clef sign ang nagpapahiwatig kung saan ang saklaw o range ng mga tunog na babasahin. Lahat ng tunog na ating narinig ay mayroon lamang isang pitch name. Ngunit magkakaiba-iba pa rin ang posisyon ng mga ito sa musical staff. Dito na papasok ang gamit ng clef signs. Ang treble clef o mas kilala sa tawag na G-clef ang pinakakaraniwang ginagamit na clef sign. Ang mga tunog na nasa gitna o nasa middle range ang kadalasang sakop nito. May mga tunog na kung isusulat ay hindi sakop ng 5 guhit ng musical staff, kaya kinakailangan gumamit ng tinatawag na ledger line. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang middle C. Kung ito ay babasahin gamit ang G-clef, ito ay matatagpuan sa ilalim ng staff. Meron ding mga notang nasa labas ng staff ngunit walang ledger line. Kung pagmamastang maigi, ang pagkakasulat nito ay mas mataas ng konti sa middle C. Mas mataas din ng konti ang magiging tunog nito. Dahil sinundan nito ang C, tama lamang kung ito ay tatawagin nating D. Tandaan na ang mga nota ay representasyon lamang ng mga tunog. Kung ang direksyon ng mga nota ay pataas, ganun din ang magiging tunog nito. Ang pagbabasa ng nota ay tulad rin ng kahit anong skill na kinakailangan bigyan ng oras upang paulit-ulit na gawin sa tamang pamamaraan bago ito tuluyang ma-master. Sa kabutihang palad ay may mga paraan upang ito'y mapadali. Ang 4 na puwang sa G-staff ay mayroong pitch names na F, A, C,
E. Kapag ito'y pinagsama-sama, mabubuo ang English word na face. Ang mga guhit naman ay may pitch names na E, G, B, D, at F. Upang mas madali itong isaulo, tandaan ang pangungusap na every good boy deserves fries. Maaari ring palitan ang mga salita nito. Halimbawa, every good band deserves fans. Gamitin natin ang mga paraang ito upang tukuyin ang pitch names ng mga sumusunod. Tukuyin kung ito ay nasa guhit o nasa puwang. Dahil ito ay nasa puwang, gagamitin natin ang face. Ito ay nasa pangalawang puwang at ang pangalawang titik sa salitang face ay ito naman ay nasa pang-apat na puwang. Ang pang-apat na titik sa salitang face ay ito ay nasa pangalawang guhit. Alalahanin ang pangungusap na every good boy deserves fries o kaya every good band deserves fans. Ang pangalawang salita ay good at ito ay nagsisimula sa ito ay nasa pangatlong guhit at ang pangatlong salita sa every good boy deserves fries ay boy. Ang boy ay nagsisimula sa maaari rin ang gintong paraan. Alam na natin na ang nota sa pangalawang puwang ay A. Ibig sabihin, ang susunod na nota dito ay tama lamang na tawagin. Mas mataas lamang ito ng konti sa B, kaya ito ay tandaan na meron ding C sa ledger line. Kung natutulungan kayo ng video na ito, please click like, subscribe to our channel, at pakishare na rin. Kung kayo ay may mga katanungan, pakilagay lamang ito sa comment box. Tukuyin ang pitch names ng mga sumusunod. Para sa mas marami pang note reading exercises, abangan ang susunod na episode.